at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Palas has released its initial reaction on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been made aware of these moves, and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos? Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Follow-up mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress, because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for late release na maraming umalma at ang sinabi pa ito ay first lady reject. So pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga korakot. Ma'am, nung first time na lumabas yung issue ng impeachment against Vice President Sara Duterte, it was clear that the President does not want it to push through. Ganun pa rin po ba ang posisyon ngayon ng Pangulo tungkol naman doon sa bantang impeachment against the Vice President? Noong nakaraang linggo po ay nakausap natin mismo ang Pangulo at tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, may post si Mr. Montulfo doon sa kanyang Facebook page. At ang sinasabi, nakikipag-ugnayan umano
yung BGC Boy Sky VP Sara, at umaasa daw ang tatlo na ma-acquit ang Vice President sa ikinakasang impeachment. And kapag nanalong presidente, bibigyan daw sila ng executive clemency. Ano pong reaction niyo doon sa FB post ni Mr. Tulfo? Wala po kasi tayong personal na kaalaman sa kanyang nabanggit. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil merong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. So sana wag pabudol dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan, maaari sila pa ang maging susi upang lalo na di mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness, depende po sa kanilang qualification. So wag lamang pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. One more question on my part, Yusek. Anong reaction natin doon sa information na babawin daw magkakaroon ng retraction itong sila Hernandez, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza sa kanilang affidavit sa naging participation nila doon sa flood control. And lumabas yung information na gano'n doon mismo sa interview ng kanilang abogado, si Atty. Ramon Esguerra. Sa ating pagkakaalam, parang hindi naman yata siya ang abogado ng dalawa. Si Atty. Ramon Esguerra. Parang ang hinahawakan yata niyang kliyente ay si Senator Villanueva. Pero hindi naman yata po yung dalawa. Pero still, Yusek, lumabas yung information na babawiin daw ng dalawa yung kanilang ano. So ibig sabihin, nakausap niya na po yung dalawa. Yun ang, O may usapan na po ba sila? yun lang lumabas sa balita. Again, wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaari makatulong sa bansa, wag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanan isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may I just go back to your statement quoting the President about the impeachment kay VP Sara. Kung ano man ang pagtrato sa pag-imbestiga sa flood control projects, ganun din ang pagtrato sa pag-imbestiga sa impeachment complaint. May we get an elaboration on that? Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Ano po ba ang lagi sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Kung isasampa po ito laban sa Vice Presidente. So, balikan ko rin din yung tanong, may explicit po bang pahayag ang Pangulo kung kanyang susuportahan o mananatili siya sa kanyang stance na magiging hadlang ang impeachment sa pagpasa ng priority bills ng Kongreso? Wala po yata siyang sinabi na impeachment, pagiging hadlang. Yung dati, sinabi niya dati. Iyon po ang sinabi ng Pangulo. We can read between the lines. Dapat nating itrato ang impeachment complaint kung maisasampa katulad ng pagtrato sa masinsinan at malawakang pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. So it's accurate to say that the President will not stop the filing of another impeachment against the Vice President? Igagalang niya po ang proseso. Kung ang prosesong yan ay dapat masampa ayon sa mga ebidensya, igagalang po ng Pangulo ang proseso. Salamat po. Kat Domingo, ABS-CBN. Yusek, can we get an update dun po sa whereabouts ni Zaldico and Harry Roque? Bakit po natatagalan tila yung pag-trace considering na medyo ilang months na rin po silang hinahanap and na-cancel yung passports pareho? Itatanong ko po yan sa DOJ at saka sa DILG. Sa ngayon po ay hindi po tayo nakahingi ng update dahil hindi po siya ngayon nabibigyan ng tamang pagtugon dahil
marami rin pong mga issues na dapat tugunan. Pero sa ngayon po, at since ito po ay nai-open nyo, malamang po after this, ako po ay magtatanong at maghihingi ng update sa kanila. Yusek, nag-circulate po yung photo ni Harry Roque and Philippine Ambassador to Austria, Luli Arroyo. But it appears na 2023 pa, it seems, yung photo na yon. Did we get an update from our, or what updates did our ambassadors or consular offices in Europe provide? What updates did they provide to the national government in terms of the whereabouts of either Harry Roque or Zaldico? Patungkol po doon sa larawang nagsisirculate, patungkol po kay Harry Roque at kay Ambassador Luli Arroyo Bernas. Naalarma rin po ako, personal na naalarma ako. Pero nung nakita ko po yung larawan, mukhang hindi naman po siya yung kasalukuyang Harry Roque na magre-reflect doon sa picture. Doon po ay medyo malusog pa po siya at maayos pa po ang kanyang hairdo. So, nung tinanong po natin, nung malabas na ito yung 2023. At tinanong po mismo natin si Secretary Tess Lazaro kung anong katotohanan dito dahil nga mukhang nababahiran ng pagbibintang kay Ambassador Luli Arroyo Bernas na dapat ay hindi kung wala naman talaga nagaganap. Ayon po mismo kay Secretary Tess Lazaro, ay yung larawan na po yun ay 2023 and since then hindi na daw po naman nakadalaw ang si Harry Roque sa nasabing lugar at sa nasabing opisyal. So, yun po, hindi po siya latest na larawan. Ma'am, yung embassy sa Netherlands, wala po silang kahit anong information. Wala po akong koneksyon ngayon sa embassy sa Netherlands kung patungkol po dyan. At muli, itatanong ko dahil hindi ko pa po sila natanong patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Junel Maribuhok, UNTV. Magandang tanghali po, Yusek. Base sa huling Pulse Asia survey, 48% o malapit sa small majority sa mga Pilipino nagsasabing hindi nagtitiwala sa Pangulo na malulutas yung issue ng korupsyon sa flood control. 59% naman sa DPWH. Samantala 59% or majority naman ng respondents ang naniniwala na may mapapanagot na government officials. Ano po ang masasabi ng palasyo po? Ibig sabihin, 52% naniniwala na mariresolba ng Pangulo ang issue sa katiwalian. So majority pa rin po ang naniniwala sa kakayanan ng Pangulo. Hindi naman talaga makakaila na ang Pangulo talaga ay kumikilos para masawata ang korupsyon. Sabi nga natin, hindi lahat sa pagkakataon ang Pangulo ay mag-iimbestiga ng korupsyon sa kanyang panahon. Hindi ito nangyari sa nakaraang administrasyon. Ang sabi nga natin, kung hindi ito gagawin ng Pangulo ngayon, kailan pa? At kung hindi ang Pangulong Marcos ang gagawa nito, sino pa? Siya lang naman po ang may lakas ng loob na maapektuhan man ng kanyang administrasyon. Gagawin niya pa rin po ito para sa taong bayan. So, good news naman po ito. 52% naniniwala pa rin at na ang kakayanan ng Pangulo. At ito pa po, 59% ang naniniwala na mapapanagot ang dapat na mapanagot. So, ito po ay positibo dahil alam nila na ang dapat na managot ay maaaring mabilanggo. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hello, Yusek. Colonel Mongal voluntary turned himself po last Friday. Sinabi niyo po before na the President is closely monitoring yung developments. Ano na po yung next action or susunod na hakbang ng palasyo after po niyang isuko yung sarili niya? Ang Pangulo lang po, hahayaan na lang po niya ang otoridad, ang tamang ahensya, na siyang kumilos kung anong nararapat dito. Muli, due process, rule of law, ang paiiralin po ng Pangulo dito. Inaasa na lang po ba natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon ng military po? Kasi nasabi nga niya na the President lost his moral ascendancy to be the Commander-in-Chief. Wala po bang other action or ipupush na sanctions yung palas? Hahayaan po natin ang tamang ahensya kung magpapataw sila ng mga penalties or sanctions laban dito kay Colonel Mongaw. Ivan Merina, GMA7. Balikan ko lang po yung impeachment against the Vice President. Ang sinasabi po ng Presidente ngayon ay managot ang dapat managot, as you said.
I think we can safely say na ito po ay departure from his statement during the first impeachment complaint na sinabi niya hindi ito makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Yan po ang posisyon na dati and he expressed opposition to the impeachment process. But it went on anyway dahil nga po proseso daw yun. What changed, ma'am, between the first impeachment complaint and the possible refiling of that same complaint? Kung ang Pangulo po ngayon ay nagsasabi na ang lahat ng sangkot ay dapat managot, wala naman po sigurong exemption. Kung may mga pagkakasala na gawa, dapat din po managot. Lahat dapat managot. Pero nung una po kasi sinasabi niya, hindi yan makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Hindi pa siguro nakikita kung gaano kalawak ang maaaring naging issue noon. Salamat.